Umagang malamig sa Roma. Sa labas ng Vatican City, ang mga kalapati ay dahan-dahang lumilipad sa ibabaw ng Plaza de San Pedro, gaya ng araw-araw, walang pasabog, walang senyas ng pagbabago. Ngunit sa loob ng makapal na pader ng lungsod, sa isang silid na amoy lumang papel at insenso, inilathala ang isang anunsyo. Isang linya. Walang press conference. Walang flashing cameras. Walang komentaryo mula sa mga kilalang kardinal. Isang tahimik na anunsyo sa Bulletin Official del Vaticano. Itinalaga ng kanyang kabanalan, Papa Leoncio, si Kardinal Luis Antonio Tagle sa isang bagong misyong pastoral sa loob ng Kurya ng Roma. Iyon lang. Wala nang dagdag. Ngunit ang linya ay parang kidlat sa mga mata ng mga nakakaintindi. Luis Antonio Tagle, bulalas ng isang madre sa tondo habang binabasa ang balita sa kanyang telepono. Akala ko tapos na ang panahon niya. Hindi siya nag-iisa sa reaksyong iyon. Sa Quezon City, isang matandang pari ang huminto sa gitna ng kanyang homilya, inilapag ang kanyang kopya ng Ebanghelyo, at nagsabing, "Mga kapatid, may balita tayo mula sa Roma." Hindi man headline sa mga pahayagan, ngunit ito'y may lalim. Sa isang coffee shop sa Milan, isang Pilipinong migranteng manggagawa ang napailing. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Pero parang may nangyayaring bago. At sa Vatican mismo, sa lilim ng mga marble pillar, may mga opisyal ng simbahan na nagtanong sa isa't isa, bakit ganito katahimik? Bakit walang titulo? Ano nang ibig sabihin nito? Ngunit sa labas ng mga palasyo, may ilan lamang na agad nakaintindi, ang pagkilos na ito ay hindi biro. Hindi ito pangdekorasyon. Hindi ito para sa show. Isang bagay ang malinaw, bumalik sa eksena si Tagle. At ang paraan ng kanyang pagbabalik ay mas malalim kaysa sa tila simpleng pahayag. Habang tumatakbo ang araw, hindi nakatakas ang balita sa mga mata ng media. Ngunit dahil walang official title, walang announcement ng key prefect o presidente, ang ilan ay hindi ito gaanong binigyan ng pansin. Ngunit sa mga mata ng mga nakakaintindi, lalo na sa mga Pilipinong Katoliko, ibang usapan ito. Sa Intramuros, pumasok si Sor Clara sa simbahan nang hindi naisipang may mangyayaring kakaiba. May balita raw galing Roma, sabi ng sakristan. Pagkaupo niya sa likod, kinilabutan siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit habang binabanggit sa misa ang pangalan ni Tagle sa panalangin, may luha siyang pumatak. Sa baklaran, isang matandang lalaking may hawak na rosaryo ang umiti habang pinapakinggan ang ulat sa radyo. Minsan yung tahimik, yun ang pinakamakapangyarihan, wika niya sa sarili. Sa Roma, sa isang maliit na tanggapan sa loob ng Vatican, binuksan ni Tagle ang pinto ng walang seremonya. Nakatanggap siya ng liham ilang araw bago lumabas ang anunsyo, ngunit ngayon lamang niya ito tuluyang naramdaman. Tahimik siyang naupo, binasa muli ang linya. Wala pa ring malinaw na detalye. Isang bagong misyong pastoral. Walang posisyon, walang titulo. Pero sa puso niya may pahiwatig na siya. Pumasok si Monsignor Rafael, isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang tagapayo ng bagong papa. Tahimik silang nagkamayan. Nabasa mo na? Tanong ng Monsignor. Sagot ni Tagle. Tahimik na. Pero may bigat. Ganyan talaga si Papa Len. Hindi siya gumagawa ng ingay para lang mapansin. Pero kapag kumilos siya, ramdam mo hanggang buto. Ang mga mata ng simbahan ay dahan-dahang bumaling pabalik sa kanya, kay Tagle, na ilang taon nang nasa laylayan ng pansin. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagkatalo sa konklabe. Ang mga sumubaybay sa kanya noon, lalo na ang mga kabataan sa Asya, ay nagsimulang muling magtanong. Bakit siya ang tinawag ulit? Anong misyon nito? At bakit ngayon? Sa isang kapilya sa loob ng isang seminaryo sa Cavite, isang seminaristang nagngangalang Miguel ay nagsulat sa kanyang journal. Hindi ko siya nakita sa usapan nitong mga huling taon. Pero parang ang Diyos, kapag tahimik, mas may sinasabi. Sa Vatican, habang ang araw ay papalubog sa likod ng basilika, si Papa Leoncio ay nasa kanyang private chapel. Tahimik. Walang tagasunod, walang photographers, walang otoridad maliban sa panalangin. Nakaupo siya, hawak ang breviary, ngunit hindi nagbabasa. Tinitigan niya ang kandila sa altar. Sa loob ng kanyang puso, may buo na siyang desisyon, isa na lang ang kulang, oras. Sa dulo ng araw, wala pa ring opisyal na paliwanag ang lumalabas mula sa Holy See. Ngunit sa gitna ng katahimikan, unti-unting bumuo ang mundo ng tanong. Ano ang bagong papel ni Tagle? At ang mas mahalagang tanong,
Bakit siya at bakit ngayon? Roma, Abril 2025. Tumunog ang huling kampana sa Sistine Chapel. Ang mga kardinal, bawat isa'y may sariling katahimikan, ay nagsimula ng maglakad palabas. Ang usok na pumailan lang sa himpapawid ay puti, isang bagong papa ang napili. Ngunit sa gitna ng puting usok, ang pangalan na binigkas ay hindi ang inaasahan ng marami. Hindi si Luis Antonio Tagle. Ilang araw bago yon, may mga palihim na bulong-bulungan sa Vatican. Mga pari, madre, mamamahayag, at mga diplomata ay may kanya-kanyang haka-haka. At paulit-ulit lumitaw ang pangalan ni Tagle, ang maamong kardinal mula sa Pilipinas, pamilyar sa masa, malalim sa teolohiya, umiiyak habang nangangaral, at mas pinipiling makinig kaysa magsalita. Sa mga kalsada ng Manila, may mga post ng kuryente na may litrato niya, hindi opisyal, ngunit gawa ng mga taong may pananampalatayang umaasa. Kung hindi siya, sino pa? Tanong ng isang taxi driver sa isang pasahero. Sana siya, tugon ng babae. Kailangan natin ng papa na marunong umiyak. Sa University of Santo Tomas, ilang teologyang estudyante ang nagtipon sa kapilya noong araw ng boto. Bitbit ang rosaryo, binubulong ang pangalan ni Tagle, habang nakatingin sa live feed na walang audio. Sa Baklaran, libo-libong deboto ang dumalo sa misa ng alas 6 ng gabi. Sa homilya, hindi na kinailangang sabihin ang pangalan. Ang tema ng misa, pag-asa. Sa loob ng Sistine Chapel, tahimik si Tagle. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mesa. Di siya sumulyap sa iba. Hindi siya nangarap, ngunit naramdaman niya ang bigat ng tingin ng mga kapwa kardinal. May ilang bumubulong sa tabi. Kung hindi ngayon, kailan pa? Asya na ang susunod. Ngunit nang ipahayag ang bagong pangalan, isang arsobispo mula sa Latin America, may halong hinga ng ginhawa at pagkadismaya. Sa labas, mabilis lumaganap ang balita. Len Dacie, piniling bagong papa, basag ang headline sa mga pahayagan. Tagle, hindi napili pero mahal ran ng AE, sigaw ng isang online Catholic blog. Iyan taong akala nating siya yan eh. Simpleng status ng isang estudyanteng seminarista. Sa isang simbahan sa Tarlac, nagsimula ng umiyak ang ilang deboto. Hindi dahil galit sila sa bagong papa, kundi dahil masyado nilang inilagay ang puso nila kay Tagle. Isa itong emosyonal na pagkatalo, hindi ng politika, kundi ng pananabik. Akala ko po talaga siya na, hikbi ng isang ale habang nagpapamisa. Naghanda pa po kami ng novena. Baka may ibang plano ang Diyos, sagot ng pari, kahit siya'y hindi makatingin sa babae. At si Tagle. Sa loob ng kanyang silid sa Domus Sanctae Marcae, tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama. Binuksan niya ang Biblia. Walang galit sa kanyang mukha, pero may pagod. Ilang sandali, nagsindi siya ng kandila at lumuhod. Sa isang sulok ng silid, may sulat na isinulat niya bago pa man ang botohan. Nakaselyo. Nakasulat sa ibabaw, para sa aking sarili, sa anumang mangyari. Hindi niya ito binuksan. Hindi pa. Tumayo siya, tinikom ang kanyang sutana, at tumingin sa bintana. Marami pa ring ilaw ang bukas sa paligid ng basilika. Ang mundo ay gising. Ang puso niya, tahimik. Isang linggo pagkatapos. Umuwi si Tagle sa Maynila. Walang press conference. Walang mga kamera. Isang eroplano, isang upuan sa economy class. Pinalakad siya ng mahigit 1 kilometro mula sa arrival gate dahil ayaw niyang sumabay sa security escort. Pagdating sa labas, sinalubong siya ng ilang madre, mga seminarista, at isang batang lalaking may dalang placard. Welcome home, Cardinal. We still believe. Umiti siya. Lumuhod sa harap ng bata at bumulong. Salamat. Hindi naman ako umalis. Sa Manila Cathedral, inanyayahan siyang magsalita. Hindi siya tumanggi, ngunit hindi rin siya nagbigay ng sermon. Sa halip, tumayo siya sa pulpito, pinikit ang mga mata, at sinabi, "Hindi ko dala ang bagong titulo. Wala akong korona. Ngunit dala ko pa rin ang dasal ninyong lahat. At kung hindi man ako ang pinili, baka ako pa rin ang tinawag para dito. Para sa inyo. Para sa atin." Umiyak ang ilan. Tumayo ang iba't ibang pari at niyakap siya pagkatapos ng misa. Isang madre ang lumapit at nagtanong, "Cardinal, hindi ba kayo nasaktan?" Ngumiti siya. "Nasaktan ako. Pero hindi ako iniwan ng Diyos. At yan ang mas mahalaga."
Sa Vatican, nagsimula ng tahimik ang bagong pontifikado ni Papa Len na si. Hindi niya binanggit si Tagle sa unang mga talumpati. Ngunit sa mga pagpupulong, lagi niyang sinasabi, huwag tayong magmadali. Ang mga mahalaga, kadalasan, ay dumarating sa tamang panahon, hindi agad. At sa isang lihim na pagpupulong kasama ang kanyang mga tagapayo, may binanggit siyang pangungusap na walang nakalimot. Ang simbahan ay hindi naghahanap ng hari. Naghahanap tayo ng pastol. At kilala ko na kung sino ang isa sa mga yon. Sa isang parish sa Davao, isang batang seminarista ang nagsulat sa kanyang notebook. Kung siya ang papa, baka masaya ako. Pero mayong hindi siya, mas lalo akong bilib sa kanya. Dahil hindi siya bumitaw. Hindi siya nagreklamo. Tumahimik siya at nanalangin. At siguro doon ko nakita ang tunay na lakas. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nawala si Tagle sa mga headline. May mga bagong isyong lumitaw, mga bagong pangalan sa kurya, mga bagong panukalang pastoral. Pero sa mga gilid, sa mga sulok ng mga kapilya, ang kanyang pangalan ay hindi nawala sa mga panalangin. Hindi na siya ang sentro. Ngunit hindi rin siya nawala. Parang aninong laging naroon, tahimik, mababa ang ulo, ngunit matatag. At isang gabi, habang naglalakad si Tagle sa compound ng seminaryo sa Cavite, tinanong siya ng isang estudyante. Eminensya, kung kayo po ay papiliin ulit, tatanggapin niyo ba? Huminto si Tagle. Tumingin sa langit. Hindi ko kailanman hinanap. Kaya kung darating muli, hindi ko rin tatanggihan. Pero ngayong gabi, anak, ang misyon ko ay makinig sa'yo. Kumusta ka ba? At doon, sa katahimikan ng gabi, isang kardinal na minsang halos naging papa, ay muling naging guro. Tagapakinig. Kaibigan. Pastol. Hindi niya kailangang marinig ang pangalan niya sa usok ng Vatican. Dahil dito, sa lupa, sa puso ng bayan, siya pa rin ay kinikilala. Hindi bilang tagumpay ng politika, kundi bilang tagumpay ng pananampalataya. Ang simoy ng hangin sa Intramuros ay may dalang alaala ng katahimikan. Walang tunog ng kamera, walang sundo mula sa palasyo. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ay muling naglalakad sa mga makikitid na kalsadang pamilyar sa kanya, hawak ang isang maliit na itim na breviary, nakasuot ng simpleng sotana, at may ngiting bahagya lang makikita. Isang buwan matapos ang konklabe. Isang buwan mula nang marinig niya ang ihindi. Ngunit sa kanyang kilos, walang bakas ng tampo. Wala ring senyales ng pagkatalo. Sa Manila Cathedral, siya ay madalas na naroon tuwing madaling araw. Di para mangaral, kundi para magdasal. Tahimik siyang umuupo sa ika-4 na bangko mula sa likod. Ilang madre at laiko ang bumabati sa kanya, ngunit kadalasan, siya ay tila hindi napapansin. Eminensya, hindi ba kayo dapat sa Roma? Tanong ng isang matandang lalaki, isang araw habang inaayos ang mga kandila. Nandito ang puso ko ngayon, sagot niya. At ang puso ng Diyos ay palaging nasa mga gilid. Ang kanyang araw ay simple. Alas 5 ng umaga, panalangin. Alas 7, misa, kung minsan siya ang nagmamasa, kadalasan tagapakinig lang. Tanghali, bibisita siya sa mga matatanda, mga estudyante, o mga pari sa mga parokyang malayo sa sentro. Gabi, babalik siya sa seminaryo sa Cavite, magbabasa, mananalangin, mag-iisa. Walang kamera. Walang press release. Walang titulo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga tanong. Sa gabi, habang nakaupo siya sa maliit na hardin ng seminaryo, nakatingin sa langit, paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili. Panginoon, bakit mo ako pinatigil? May gusto ka bang ituro sa akin na hindi ko pa natutunan? May pagkukulang ba ako? O ito ay paghahanda para sa panibagong hakbang? Isang gabi, may tumawag mula Roma. Eminensya, boses ni Monsignor Rafael. Ang Santo Papa hindi pa rin gumagalaw. Tahimik pa rin siya sa Curia. Marami ang nagtataka. Tahimik, tanong ni Tagle, hindi sa duda, kundi sa pag-unawa. Tahimik. Parang pinakikiramdaman niya ang simbahan. Ngumiti si Tagle sa sarili. Ganyan din ang Diyos. Hindi laging nagsasalita. Pero palaging naroroon. Habang si Tagle ay nakikihalubilo sa karaniwang tao, ang mga tsismis sa Vatican ay patuloy na umiikot. May mga nagsasabing tuluyan na siyang nilagpasan, na ang kanyang panahon ay tapos na. Ang ilan, mas tahasang mapanira, ay bumubulong ng mga kwento ng pagkatalo, pagkakalimot, o kakulangan ng political instinct.
Ngunit sa Tondo, isang batang babae na nagngangalang Joy ay nagkwento sa kanyang klase. Nakita ko si Cardinal Tagle sa palengke. Bumili lang siya ng tinapay. Tapos hinatid niya yung matandang tindera pauwi. Walang headline pero may himala. Ang kanyang presensya ay naging tahimik na saksi ng panibagong klase ng pamumuno, ang uri ng pamumuno na hindi kailangang marinig, kundi maramdaman. Samantala, sa Roma, si Papa Lendasi ay tahimik na gumagalaw. Sa kanyang opisina, may mesa siyang walang masyadong papel, tanging ilang panibagong ulat mula sa mga obispo sa Africa at Asia, at isang rosaryong kahoy mula sa kanyang ina. Hindi siya naglalabas ng bagong direktiba. Hindi siya nagpalit ng mga opisyal sa Curia. Ngunit araw-araw, nagbabasa siya ng mga liham mula sa mga lugar na madalas hindi pinapansin. Sa isa sa mga liham mula sa isang parokya sa Myanmar. Hindi kami kilala sa Roma, ngunit sa pangangaral ni Cardinal Tagle sa nakaraang taon, naramdaman naming hindi kami nag-iisa. Binasa ni Papa ang liham at tahimik siyang nagdasal. Sa isip niya, may pangalan na paulit-ulit bumabalik, hindi dahil ito'y malakas, kundi dahil ito'y totoo. Isang gabing ulan sa Roma, may dumalaw sa Santo Papa. Si Cardinal Bergamini, isang mataas na opisyal sa Curia. Kabanalan, wika niya. Kailan kayo magtatalaga ng bagong pinuno sa evangelization? Marami na pong naghihintay. Tahimik si Papa Len. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay tila sumasabay sa kanyang iniisip. Hindi pa oras, anya. May hinog sa pilit at may hinog sa biyaya. Sa Pilipinas, patuloy ang buhay ni Tagle sa ilalim ng araw at ulan. Isang araw, may batang lalaki na sumunod sa kanya sa simbahan. Ikaw po ba si Cardinal Tagle? Tanong nito. Ako nga, sagot niya nakangiti. Akala ko po kasi ang kardinal may bodyguard. Wala akong bodyguard, anak, biro niya. Ang tagapagbantay ko ay si San Pedro. Si San Pedro, tanong ng bata. Kasi siya ang unang tumanggap ng hindi sa Panginoon pero naging batong matibay pa rin. Sa mga ganitong simpleng tagpo, unti-unting muling nadama ng mga tao ang presensya ni Tagle. Hindi siya namuno mula sa trono kundi mula sa kalye. Sa mata ng ilan, siya'y pangalan ng nakaraan. Ngunit sa puso ng bayan, siya'y tila lalong naging buhay. Sa Cavite, habang nagle-lecture sa mga bagong seminarista, sinabi niya, ang hindi pagpili sa iyo ay hindi kabiguan, kundi paghahanda. May mga hindi na kailangan nating tanggapin para mas lumalim ang natin kay Kristo. Habang si Tagle ay nagpapatuloy sa kanyang mga araw ng katahimikan, sa likod ng Vatican ay may nangyayaring mas malalim. Si Papa Lendasi ay unti-unting bumubuo ng kanyang pananaw para sa simbahan. Hindi ito batay sa estruktura, kundi sa espiritu. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa misyon. At sa blueprint ng kanyang puso, may hugis ng isang tao. Isang pastol na tahimik. Isang lalaki na marunong umiyak. Isang lingkod na hindi naghahanap ng posisyon, ngunit hindi rin tumatanggi sa tawag. At sa gabi ng katahimikan, habang ang lungsod ng Roma ay natutulog, isang desisyon ang nabubuo sa puso ng Papa, hindi agad, hindi biglaan, kundi mabagal at totoo. Sa loob ng Vatican, sa silid na puno ng liwanag ng umagang sumisilip sa marbledong bintana, tahimik na nagdarasal si Papa Lendasi. Hindi siya madaling mapansin. Hindi rin siya madaling maunawaan. Pero sa mga unang buwan ng kanyang pontipikado, isang bagay ang malinaw sa lahat ng nakakakilala sa kanya, hindi siya umaakto sa ilalim ng ingay. Si Papa Lendasi, dating Arsobispo Javier Romero ng Córdoba, Argentina, ay anak ng isang karpintero at isang guro ng Biblia. Lumaki siya sa gilid ng mga bukid kung saan ang mga simbahan ay gawa sa kahoy at ang mga altar ay minsang mesa ng kusina. Ang kanyang pananampalataya ay hindi hinubog sa doktrina muna, kundi sa gutom ng mga kapitbahay, sa dasal ng mga ina, sa iyak ng mga batang walang sapatos. Noong siya ay kardinal pa lamang, hindi siya madalas magsalita sa mga sinod. Ngunit kapag siya'y nagsalita, tumatahimik ang kwarto. Hindi dahil sa kapangyarihan ng kanyang boses, kundi dahil sa kabigat ng kanyang pakikinig. Maraming taon na siyang kilala sa Curia, ngunit hindi kailanman naging sentro. Kaya nang siya ang iproklama bilang Santo Papa, marami ang nagulat. Hindi dahil hindi siya karapat-dapat, kundi dahil hindi siya naghahangad. Ngayon, ilang buwan na ang nakalipas, si Papa Len ay mas pinili ang katahimikan kaysa headline. Walang malalaking pagbabago. Walang pagbuwag ng mga opisina. Wala ring agarang reforma.
Sa halip, araw-araw siyang naglalakad mag-isa sa mga hardin ng Vatican, tangan ang rosaryo, kinakausap ang Diyos. At sa kanyang puso, may tanong siyang paulit-ulit. Sino ang dapat kong dalhin sa gitna, hindi para magtayo ng imperyo, kundi para tumayo sa tabi ko sa panalangin at paglilingkod? Sa mga panloob na pagpupulong, tahimik siyang nakikinig. Sa mga briefing, hindi siya agad sumasagot. Kapag ang iba ay naghahanda ng estratehiya, siya ay nagtatanong. Kumusta ang puso niya? May oras ba siya para umiyak? Bago siya naging opisyal, naging pastol ba siya? Ang mga tanong niyang ito ay hindi teknikal. Hindi rin laging naintindihan ng mga curial officials na sanay sa kalkulasyon. Isang beses, si Cardinal Scott, isang kilalang figure sa Vatican diplomacy, ay nagsabi, "Holy Father, we must choose men with experience in governance." Ngunit ang sagot ni Papa Len ay tahimik. "I need men with experience in faith." Isang araw, habang binubuklat ang mga ulat mula sa iba't ibang kontinente, may isang papel na matagal niyang tinitigan. Isang sulat mula sa isang parokya sa Laos. Nakasulat, "Nagpadala po rito si Cardinal Tagle noong pandemya. Hindi namin siya nakalimutan. Sa kanyang mga salita, naisip naming mahalaga pa rin kami." Ipinatong niya ang sulat sa kanyang lamesa. Doon niya muling binuksan ang folder ni Tagle, hindi ang resume, kundi ang tala ng kanyang mga homilya, mga paglalakbay, at mga lihim na feedback mula sa mga obispo sa Asia. Isang gabi, tinawag niya si Monsignor Rafael. "Sabihin mo sa akin, Rafael," tanong niya, "ano ang ginagawa ngayon ni Tagle?" Wala pong opisyal na posisyon. Tahimik lang po siya sa Manila. Minsan nagtuturo, minsan bumibisita sa mga parokya. Palagi pong nakasuot ng simpleng sutana. Hindi nagpaparamdam. Hindi nagpaparamdam, tumango si Papa. Iyan ang senyas na siya ang nararapat. Hindi uso sa Roma ang ganitong klaseng pamumuno. Sanay ang kurya sa aksyon, sa mga anunsyo, sa mga headline. Ngunit si Papa Len ay may sariling orasan. Ang kanyang pamumuno ay hindi batay sa timeline ng media. Ito'y nakaangkla sa discernment. Sa isang pagpupulong ng mga pinuno ng Vatican departments, lahat ay naghintay ng utos mula sa Santo Papa. Ngunit sa halip na maglabas ng utos, binuksan niya ang kanyang kwaderno at binasa ang isang tula tungkol sa isang pastol na piniling maglakad sa gabi kasama ang isang batang naliligaw. Walang nakapagsalita. Ngunit ang mensahe ay malinaw. "Ayokong magsimula sa mga dokumento, anya. Gusto kong magsimula sa mga mukha." Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting bumalik sa isipan niya si Tagle, hindi bilang isang naunsyaming kandidato, kundi bilang saksi. Isa sa ilang tao na tinanggap ang hindi mula sa simbahan na may dasal at hindi galit. At sa mata ni Papa Len, ang ganitong uri ng pananahimik ay hindi kahinaan, ito ang pinakamatinding senyales ng lakas. Sa isang lihim na pahina ng kanyang notebook, may nakasulat na pangalan. Luis Antonio, hindi nakalimutan. Samantala, sa Manila, isang dating kasamang obispo ni Tagle ang nag-email sa Vatican. "Hindi ko alam kung napapansin nyo, pero sa bawat baryo na napuntahan ni Cardinal Tagle, may mga kabataang muling nagpapahayag ng bokasyon. Hindi dahil sa pangangaral niya, kundi dahil sa paraan niyang makinig." Binasa yon ni Papa Len at bumulong. Ang simbahan ay hindi mabubuhay sa ingay ng podyum. Mabubuhay ito sa katahimikan ng pakikinig. Ilang araw matapos nito, habang nasa kanyang opisina, may isang bisita si Papa, isang madre mula sa Chile na tumulong sa mga refugees sa Sudan. "Holy Father," sabi niya, "kapag kayo po ba'y pipili ng mga kasama, anong hinahanap niyo?" Umiti siya at walang pag-atubili, sinagot. "Hinahanap ko yung may sugat sa kamay. Yung may lumuhod na sa lupa. Hindi perpekto. Pero marunong umiyak kasama ng mahirap." Sa mga araw na sumunod, lalong lumalim ang panalangin ni Papa. Minsan sa gabi, bumababa siya mag-isa sa kapilya. Walang kasama. Walang sekretaryo. Doon niya sinasabi ang mga tanong na hindi niya maipahayag sa sinuman. At isang gabi, habang nakaluhod, napatingin siya sa krusipihong kahoy. "Panginoon, kung ako'y magtatayo muli ng simbahan, sino ang aking kasama?" Hindi siya umasa ng sagot. Pero sa kanyang puso, may pangalan na muling sumibol. Hindi dahil narinig niya ito, kundi dahil hindi ito nawala. Sa Vatican, sa katahimikan ng mga hallway, may mga usap-usapan na. May hinahanap si Papa. Hindi siya tumitingin sa mga obispo ng Roma. Parang may balak siyang lumihis sa inaasahan.
At ang ilan ay nagtanong, bakit hindi pa siya kumikilos? Ano ang hinihintay niya? Ngunit may isang matandang Monsignor ang sumagot. Hindi siya naghihintay ng oras. Hinihintay niya ang liwanag. At sa gabing iyon, habang umuulan sa labas ng Vatican, habang ang mga opisyal ay abala sa pagtatasa ng mga posibleng kandidato, habang ang mundo ay naghahanap ng mga pangalan, si Papa Ignazio ay nagpasya ng tahimik. Hindi pa niya ito binibigkas. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang sagot. Hindi niya kailangang hanapin si Tagle. Dahil ang katapatan ay hindi kailanman nawawala, nananatili lang ito sa likod, hanggang tawagin muli. Isang araw ng Hulyo sa Maynila, maaga pa lang ay tila may kakaiba na sa simoy ng hangin. Hindi ito dahil sa ulan o init. May hangin ng pagbabago, bagamat walang nagsasalita, walang nag-akala. Sa seminaryo sa Cavite, si Cardinal Tagle ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik na nagbabasa ng isang lumang aklat ng mga sermon ni San Agustin. 10:00 ng umaga. Isang tawag mula sa Roma. Hindi opisyal. Hindi sa pamamagitan ng Curia. Sa halip, isang simple at maikling tawag mula kay Monsignor Rafael, gamit ang secure line mula sa Vatican. Eminensya, handa ka na ba? Tahimik. Ang Santo Papa gusto kang makausap. Ngayon. Wala nang dagdag. Wala ring paliwanag. Pero alam ni Tagle kung ano ang ibig sabihin noon. Tumayo siya, marahang isinara ang libro, at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Sa salamin, tinitigan niya ang sarili. Wala siyang isusuot na espesyal. Ang kanyang itim na sutana na may pulang linya ay sapat na. Hindi siya nagtanong, bakit ngayon? Ang tanong niya ay, handa ba ang puso ko? Isang araw ang lumipas. Sa isang private chapel sa loob ng Vatican, si Papa Ignazio ay nakaupo, naghihintay. Wala siyang dalang dokumento. Walang entourage. Isang mesa lang, 2 tasa ng kape, at isang upuang bakante. Pumasok si Tagle, walang yabang, walang kaba. Tila 2 matagal nang magkakilala ang nagtagpo. Salamat sa pagdating, bungad ng Santo Papa. Hindi ko naman po kayang hindi sumagot, sagot ni Tagle, nakangiti. May hinihingi akong serbisyo, sabi ni Len, diretsyo. Hindi ito posisyon. Hindi ito titulo. Isang misyon. Tumahimik si Tagle. Hindi siya nagtanong agad. Kinuha niya ang tasa ng kape at uminom. Maya-maya, tinanong niya, ano ang kailangan ng simbahan? Ngumiti si Papa. Evangelization. Hindi bilang programa. Bilang puso. Dialogo interreligioso. Hindi bilang konsepto. Bilang buhay. At higit sa lahat, pagbuhay muli sa espiritu ng mga misyonero sa mga lugar na napabayaan ng mundo. Hindi ito utos. Isa itong pakiusap mula sa isang pastol patungo sa isa pa. Walang papel na kailangang pirmahan. Walang seremonyal na salita. At ang sagot ni Tagle. Tahimik siyang tumayo, tumingin sa mata ni Papa Len, at marahang nagsalita. Kung ako'y tinatawag ng Santo Papa, ito ay dahil may bagong nais ang Diyos. Ang sagot ko ay, sa buong Vatican, walang nakakaalam ng usapan. Ngunit ilang oras matapos ang pagpupulong, isang lihim na memo ang ipinadala sa ilang piling leader ng simbahan. Ang kanyang kabanalan ay nagtatalaga kay Cardinal Luis Antonio Tagle sa isang bagong misyong pastoral. Ang kanyang papel ay sentral sa muling pagtutok ng simbahan sa evangelization, dialogo at misyon. Wala pa ring titulo. Wala pa ring opisyal na posisyon. Ngunit ang epekto ay agad naramdaman. Sa Manila, ilang madre sa isang retreat house ay biglang napatingin sa radyo habang iniulat ang balita. Siya na naman, bulong ng isa. Hindi pa pala tapos ang kwento niya, sagot ng isa pa. Sa Davao, isang obispo ang nakatanggap ng liham. Magsisimula na ang bagong misyon. Kailangang mabuhay muli ang pag-asa sa mga lugar na nakalimutan ng mundo. Sa Rome, may mga nagtaas ng kilay. Bakit siya? Tanong ng ilan. Akala natin tapos na ang papel niya. Ngunit ang mga tahimik ay ngumiti. Sapagkat alam nilang ang Santo Papa ay hindi pumipili batay sa kagandahan ng resume, kundi batay sa lalim ng kaluluwa. Samantala, si Tagle ay hindi bumalik sa kanyang lumang silid. Sa halip, pinili niyang tumuloy muna sa isang maliit na bahay panuluyan malapit sa Trastevere. Gabi-gabi siyang naglalakad sa kalye, hindi bilang opisyal, kundi bilang lingkod na naghahanda.
Isang gabi, habang nagdarasal sa isang maliit na simbahan, may lalaking lumapit. Eminensya, kayo po ba si Cardinal Tagle? Ako nga, sagot niya. Bakit kayo nandito lang po, mag-isa? Dito ko mas malinaw na naririnig ang tinig ng Diyos, tugon niya. Kapag masyadong malakas ang palakpakan, hindi ko siya marinig. Sa mga susunod na araw, dahan-dahang nagsimula ang mga kilos. Ang mga komunidad sa Asia ay nagsimulang maghanda ng mga programa sa missionary formation. Ang mga parokya sa Latin America ay nag-request ng koordinasyon. Sa mga refugee camps sa Africa, nagtanong ang mga misyonero. Babalik ba si Tagle dito? Sa online forums ng Kabataang Katoliko, nagsulputan ang mensaheng ito. Tingnan mo. Hindi siya naging papa. Pero siya ang ginamit para magbukas ng bagong pinto. Isang seminarista sa Myanmar ang nagsulat. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong gagawin niya. Pero kung siya ang kasama ni Papa, ibig sabihin may pag-asa pa para sa mga tulad naming nasa gilid. At sa mga sulok ng Vatican, nagsimulang kumalat ang mensahe. May panibagong kilusan sa loob ng simbahan. Hindi ito kampanya. Isa itong paghinga. Samantala, si Papa Lendacie, habang nagbabasa ng isang sulat mula sa Brazil, ay bumulong sa kanyang sarili. Hindi ko kailangan ng prefect. Kailangan ko ng puso. Sa isang panibagong panalangin sa kapilya, si Tagle ay lumuhod muli. Hindi para humingi ng patnubay. Hindi para magtanong. Kundi para magpasalamat. Panginoon, ang ko ay hindi dahil sa kumpiyansa. Ang ko ay dahil naniniwala akong may ginagawa ka, kahit hindi ko pa nakikita. At sa gabing iyon, habang ang Vatican ay natutulog, habang ang mga syudad ay abala, habang ang mundo ay tuloy ang takbo. Isang bagong misyon ang tahimik na nagsimula. Walang banda. Walang fanfare. Walang opisyal na seremonya ng pagtatalaga. Ngunit isang bagong yugto ang tahimik na nagsimula. Si Cardinal Luis Antonio Tagle, muling naglakbay, hindi patungo sa trono, kundi pababa sa mga paanan ng simbahan, sa mga lugar kung saan ang ebanghelyo ay nangangailangan ng katawan, hindi lang ng tinig. Ang unang destinasyon, isang komunidad ng mga displaced families sa Lebanon. Sa isang maliit na kapilya na halos kalahati ng kisam ay butas, dumating si Tagle na walang anunsyo. Suot niya ang kanyang simpleng itim na sutana, dala lang ang maliit na Biblia at ngiti. Bago magsimula ang misa, lumapit ang isang batang Syrian at tahimik na naupo sa tabi niya. Si Tagle hindi nagsalita. Hinawakan lang ang kamay ng bata. At sa katahimikan ng ilang segundo, nagsimula na ang misyon. Sa misa, walang mikropono. Walang kameras. Walang photographers ng Vatican. Ngunit habang siya'y nangangaral, mula sa Mateo 5, mapapalad ang mga mapagpakumbaba na puno ang maliit na kapilya ng luha. Hindi dahil sa drama, kundi sa katotohanang maramdaman. Hindi ako narito bilang leader, anya sa homilya. Narito ako para makinig kung paano kumikilos ang Diyos sa gitna ng gulo. Hindi ako nagdala ng solusyon. Pero dala ko ang panalangin. Pagkatapos ng misa, hindi siya umuwi sa hotel. Nakitulog siya sa community shelter. Sa madaling araw, siya'y nagising hindi sa tunog ng kampana, kundi sa iyak ng batang sanggol. Lumapit siya. Binigyan ng gatas. Tinulungan ang nanay. Walang nagsulat ng balita tungkol doon. Pero sa diary ng isang volunteer, nakasulat. Hindi ko alam kung bakit ako napaiyak. Siguro dahil hindi ko inasahan na makakakita ako ng kardinal na nagpupunas ng suka sa sahig ng kusina. Pagkaraan ng ilang araw, lumipat siya sa Jordan, sa isang training camp ng mga misyonero para sa Middle East. Hindi siya nagsimula ng lektura. Sa halip, umupo siya kasama ang mga estudyante. Ano ang pangarap mo? Tanong niya sa isang seminarista mula sa Sudan. Maging pari po kahit mahirap, sagot ng binata. Huwag mong kalimutan na ang hirap ay hindi hadlang, kundi paanyaya. Sa session, ginamit ni Tagle ang kanyang sarili bilang halimbawa. Akala ng mundo, tapos na ako. Pero ang Diyos, kapag tahimik, mas madalas gumagalaw. Huwag kayong masyadong sumandal sa ingay. Sa katahimikan doon dumarating ang tunay na misyon. Sa mga sumunod na buwan, bumisita siya sa Myanmar, Laos, India, Timor-Leste, at Papua New Guinea. Lahat ng mga lugar na hindi headline, hindi sentro ng kapangyarihan, pero sentro ng pananampalataya. Sa bawat lugar, isa lang ang bitbit, pakikinig. Sa isang interfaith gathering sa Jakarta,
kasama ang mga imam at monghe ng Budismo, sinabi niya. Ang pananalig ay hindi dapat humantong sa sigawan. Kung ang Diyos ay tunay sa ating puso, hindi natin kailangang patunayan siya sa paminsan-minsang debate. Iparamdam na lang natin siya sa ating gawa. Sa hapon ding iyon, isang matandang imam ang lumapit sa kanya at bumulong. Hindi ko po alam ang lahat tungkol sa inyo. Pero nakita ko po kung paano kayo makinig. At sa pakikinig ninyo, naramdaman ko ang Diyos. Sa isang bayan sa Sri Lanka, habang pinamumunuan ang isang simpleng retreat para sa mga kabataang misyonero, may isang dalagang umiiyak matapos ang isang session. Lumapit si Tagle. Anak, bakit ka umiiyak? Eminensya, hindi ko po alam kung kaya ko. Ang daming sugat sa mundo. Hindi ko alam kung sapat ako. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga. Tumingin sa mata nito. Ang ebanghelyo ay hindi ipinapasa ng mga perpektong tao. Ipinapasa ito ng mga nasugatan pero hindi bumitiw. Kaya ka tinawag kasi alam mong hindi mo kaya mag-isa. Samantala, sa Vatican, si Papa Lendasi ay natutuwang tahimik. Walang headline sa Osservatore Romano, ngunit araw-araw ay nakatatanggap siya ng sulat mula sa mga komunidad. Dumating si Tagle dito. Walang dala kundi panalangin. Pero ramdam namin ang langit. Hindi niya kami tinuruan ng lecture. Nakinig siya habang kami ang nagsalita. Hindi namin inasahan na siya ang darating, pero siya pala ang kailangan namin. Isang gabi, habang nakatayo sa kanyang opisina, tinanong siya ni Monsignor Rafael. Holy Father, hindi ba dapat mas formal ang papel ni Tagle? Tumango ang Santo Papa. Formal sa papel pero mas mahalaga ang porma ng kanyang puso. Hindi natin kailangang itaas siya sa entablado. Kasi ang entablado niya ang mismong mundo. Sa isang sulok ng Roma, sa isang abandonadong simbahan na ngayoy ginagawa ng Formation House para sa mga bagong misyonero, nakita si Tagle na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa harap. Nilapitan siya ng isang seminarista. Eminensya, bakit kayo ang gumagawa niyan? Ngumiti si Tagle. Dahil minsan, sa simpleng pagwalis, mas nauunawaan mo ang dumi ng mundo at ang pangangailangang linisin ito hindi ng sermon, kundi ng kamay. Sa buong mundo, unti-unting lumalakas ang bulong ng bagong uri ng ebanghelisasyon. Hindi sa stage, kundi sa lansangan. Hindi sa utos, kundi sa pagyakap. Hindi sa pamumuno, kundi sa pagsama. Sa isang maliit na journal na dala-dala ni Tagle, may isang pahina na paulit-ulit niyang binabalikan. Nakasulat, ang misyon ay hindi entablado. Ito'y daan. At ang pinakamalalim na ebanghelyo ay hindi laging sinisigaw. Minsan, ito ay sinasabuhay lang sa bawat ngiti, sa bawat pag-akbay, sa bawat oras na pinipiling makinig. Sa mga youth conference sa Asia at Latin America, ang mga pangalan ng mga kilalang pari ay madalas naririnig. Ngunit ngayon, unti-unting bumabalik ang pangalan ni Tagle, hindi dahil iniakyat, kundi dahil inaakyat siya ng tiwala ng mga tao. Isang kabataang leader sa Laos ang nagsabi. Siya ang unang kardinal na hindi ako tinuruan kung paano mangaral. Tinuruan niya ako kung paano umiyak kasama ng isang ina na nawalan ng anak. Doon ko nalaman kung ano ang ibig sabihin ng mga pastol na may amoy ng tupa. Walang entablado. Walang papuri. Pero lumalawak ang epekto. Lumalalim ang mensahe. At sa puso ng misyon, hindi isang doktrina ang nangingibabaw, kundi isang mukha, isang ngiti, isang kamay na nakabukas sa lahat. Si Tagle, dati kinilalang kandidato sa pinakamataas na posisyon sa simbahan, ngayon ay nagiging haligi ng simbahan na lumalakad, hindi sa gitna ng spotlight, kundi sa tabi ng mga inaapakan. Walang pirma. Walang memorandum. Walang press release. Pero sa pagitan ni Papa Lendasi at Cardinal Luis Antonio Tagle, may ugnayang buo, hindi dahil sa opisina, kundi sa panalangin. Sa isang simpleng almusal sa Santa Marta, wala sa plano, nagkita silang muli. Si Tagle, kararating lang mula sa pagbisita sa isang komunidad ng mga Kristiyano sa Eritrea. Pagod. Pawisan. Pero nakangiti pa rin. Bumalik ka, bungad ng Papa. Dinala ako ng Diyos pabalik, sagot ni Tagle. Kumusta ang mga tao? Mas matatag kaysa sa maraming may titulo. Tahimik sila habang kumakain. Walang sermon. Walang estratehiya. Pagkatapos ng almusal, habang naglalakad sa pasilyo, sinabi ng Papa. Hindi kita tinawag para tulungan ako. Tinawag kita dahil kailangan ka ng simbahan, hindi bilang leader, kundi bilang saksi.
Sa loob ng Vatican, napansin ng ilang obispo ang kakaibang dinamika sa pagitan ng dalawa. Hindi sila madalas magkasama sa pulong. Hindi rin sila magkaalyado sa lumang politika ng Curia. Ngunit tuwing may mahalagang desisyon ang Papa, iisang tao ang laging kinokonsulta, hindi para magdesisyon, kundi para makiramdam. Sa isang panibagong pagpupulong, habang pinag-uusapan ang kinabukasan ng evangelization programs, isang opisyal ang nagsabi, "Holy Father, we need someone with administrative precision." Ang hinahanap ko, sagot ni Lendacie, ay hindi perfection sa papel. Ang hinahanap ko ay authenticity sa puso. At doon, muling ibinaling ang usapan sa isang tao na hindi kailanman hiniling na mapansin. Sa mga meeting ng dicasteries, si Tagle ay minsan naroon, minsan wala. Pero kahit wala siya, lagi siyang binabanggit. Ano kaya ang gagawin ni Tagle? Tama ba sa panlasa niya ang approach na ito? Magugustuhan ba ito ni Tagle? Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa tiwala. Sa isang gabi ng panalangin sa kapilya ng Santa Marta, habang magkasabay nagdarasal, walang usapan. Pero sa pagitan nila, may nangyayaring mas malalim kaysa salita. Si Lendacie, nakaluhod, nakatitig sa krusipikso. Si Tagle, nasa likod, nagdarasal ng rosaryo. Ilang minuto lang. Pero iyon na ang sapat. Walang pangako. Walang posisyon. Isang komunyon ng pananampalataya. Isang gabi sa Vatican Gardens, tinanong ni Papa ang kanyang private secretary. Bakit tingin mo, si Tagle ang pinili ng Diyos para sa panahong ito? Dahil po, siya ang tanging kilala ko na hindi nagtatanong kung ano ang makukuha niya sa misyon, kundi kung paano siya mas magiging tapat. Sa labas ng Roma, nagsimulang umugong ang bulong. Si Tagle ba ang magiging susunod na Secretary of State? Siya ba ang magdadala ng bagong direksyon para sa Curia? Babalik ba siya sa posisyon ng mataas na pamumuno? Ngunit sa lahat ng bulong-bulungan, si Tagle ay nanatiling tahimik. Isang panayam sa kanya ay tinanggihan niya. Isang international forum ay pinadala niya sa ibang obispo. Isang imbitasyon mula sa isang prestigious university ay sagot niya lang. Mas kailangan ako ngayon sa komunidad ng mga mangingisda sa Mindoro. Sa seminaryo sa Roma, isang bagong batch ng mga seminarista ang nagtanong sa kanya. Ano po ang sikreto ninyo para mapanatili ang ganitong pananampalataya? Tumawa si Tagle. Wala akong sikreto. Ang meron lang ako ay maraming tanong na patuloy kong dinadala sa panalangin. Sa panig ng Papa, may mga pagkakataong tinatanong siya ng mga tagapayo kung bakit hindi niya binibigyan ng mas malaking posisyon si Tagle. At paulit-ulit ang sagot. Ayokong sirain ang biyayang dala ng kanyang katahimikan. Ngunit isang gabi, habang nasa meeting kasama ang kanyang inner circle, ibinuka niya ang posibilidad. Hindi ko pa alam kung kailan pero kung may kailangang humawak ng puso ng misyong ito, hindi utak, kundi puso, si Luis ang taong iyon. Walang reaksyon. Pero sa tala ng lihim na journal ng Papa, nakasulat ang isang linya. Ang espiritu ay pumipili sa mga marunong maghintay. At siya, matagal nang naghihintay, hindi para sa sarili, kundi para sa simbahan. Samantala, sa mga bayan sa Africa, Asia, Latin America, patuloy ang tahimik na revolusyon. Ang estilo ng evangelization ay unti-unting lumilihis mula sa malalaking istruktura patungo sa mga maliit, marurupok, buhay na ugnayan ng tao sa tao. Ang signature ng bagong kilusan. Pakikinig. Pagpapakumbaba. Pananatili. At sa likod nito, hindi isang organizer ang gumagalaw. Hindi isang administrador. Hindi isang campaigner. Kundi isang lingkod na lumalakad sa tabi ng mundo. Ang alyansa ng espiritu sa pagitan ni Lendacie at Tagle ay hindi gawa sa mga dokumento. Ito'y binuo ng mga dasal sa gabi, ng mga mata na nakikita ang parehong Diyos sa iba't ibang mukha, ng tiwalang hindi kailanman ipinilit. Walang korona si Tagle. Walang titulong bago. Ngunit sa bawat sulok ng simbahan, kung saan may pangangailangan, ang kanyang presensya ay palatandaan na naroon ang Santo Papa, at higit pa, naroon ang Diyos. Simula ito sa isang bulong. Isang simpleng salita. Hindi sigaw. Hindi deklarasyon. Isang i. Hindi i sa posisyon. Hindi i sa kapangyarihan. Kundi i sa tawag. Buwan ng Disyembre. Ang mundo ay abala sa mga selebrasyon. Sa mga ilaw. Sa mga palamuting puno. Sa ingay ng pagtatapos ng taon.
Ngunit sa isang maliit na kapilya sa isang bundok sa Vietnam, may isang misa. Walang chore. Walang kamera. Walang kahit anong ingranding preparasyon. Naroon si Cardinal Luis Antonio Tagle. Tahimik. Nakaluhod. Sa gilid. Hindi sa gitna. Isang batang pari ang nagmimisa. Si Tagle ay nakikinig lang. At habang binabasa ang ebanghelyo, "Ako ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi," bahagyang pumikit si Tagle. Ang ihi ni Maria ay ang simula ng kaligtasan. At sa panahong ito, may isa pang iis na naging binhi ng bagong yugto sa simbahan. Pagkatapos ng misa, lumapit ang isang babae, "Guro, may 3 anak at halatang pagod. Kardinal, baka hindi niyo na po ako maalala. Nakita ko po kayo 10 taon na ang nakalipas. Sa isang conference sa Manila. Noon po, gusto ko nang tumigil sa pagiging guro. Pero may sinabi kayo noon. Ang mga puso na sugatan ang kadalasang pinakamalinaw ang pandinig sa Diyos. Hindi ko na po kayo nakausap mula noon. Pero hindi ko rin po nakalimutan. Dahil doon, nagpatuloy ako." Tumingin si Tagle sa kanya. Ngumiti. Walang sermon. Walang lecture. Isang simpleng sagot. "Salamat at hindi mo isinuko ang mo." Sa Roma, si Papa Lendasi ay nakatanggap ng ulat. Hindi ulat tungkol sa ekonomiya ng Vatican. Hindi ulat tungkol sa mga rebisyon ng canon law. Ulat mula sa isang parokya sa Angola. Ang mga kabataan po rito ay nag-organisa ng night vigil. Hindi po nila hinihintay ang bagong trending homilist. Ang gusto po nila, makinig kay Cardinal Tagle. Kahit online lang, kahit wala siyang ginagawa kundi makinig at manalangin kasama namin. Sa sulok ng kanyang mesa, isinulat ng Papa. Hindi kailanman ang lakas ng tinig ang nagpapalapit sa mga tao, kundi ang husay ng pakikinig. At sa panahong ito, kailangan natin ng simbahan na hindi lang marunong magsalita, kundi handang makinig. Sa Bolivia, isang batang seminarista ang unang beses nakarinig kay Tagle. Hindi siya inimbitahang speaker. Nagkataong napanood lang sa YouTube, isang lumang video, di man ni, halos low volume. Pero ang binata ay umiyak sa kalagitnaan. "Bakit ka umiiyak?" tanong ng kaibigan. "Kasi ngayon lang ako nakakita ng kardinal na hindi mukhang malayo. Hindi mukhang mataas. Parang kapatid lang. At sa dami ng sermon sa mundo, ngayon lang ako nakaramdam na may nagdasal para sa akin, sa mismong pangungusap niya." Sa mga parokya sa Mindanao, sunod-sunod ang mga ordinasyon ng mga bagong pari. Marami sa kanila ay galing sa conflict zones. Ngunit lahat sila ay may isang inspirasyon. Sa kanilang testimony, isang linyang paulit-ulit. "Dahil kay Cardinal Tagle, naniwala akong pwede ring banal ang tahimik." Sa Vatican, si Tagle ay hindi pa rin binibigyan ng bagong posisyon. Wala pa ring opisyal na opisina. Ngunit ang kanyang misyon ay lumalawak. Nagbukas ng programa para sa Missionaries Without Pulpits, isang inisyatiba para sa mga laiko, madre, at kabataang gustong maglingkod hindi sa sentro, kundi sa mga gilid. Hindi ito headline. Pero sa bawat panulukan ng mundo may gumagalaw. Isang madre sa Sudan ang nagsulat. Ang mga salita niya ay hindi malalalim na teolohiya. Pero para sa mga tulad naming ginugulo ng giyera, sapat na ang isang taong piniling manatili. Hindi para tumulong lang, kundi para masaktan din kasama namin. Sa isa pang pagkakataon, tinanong si Tagle ng isang reporter. "Kardinal, bakit hindi kayo bumalik sa posisyon? Bakit hindi kayo humawak ng mataas na opisina muli?" Sumagot siya, hindi pa dalos-dalos. "Kasi baka sa panahong ito, mas kailangan ng simbahan ng pastol na kasama, hindi boss na malayo. Hindi ko kailangan ng trono para sundin ang tawag ng Diyos. Ang hinihingi lang niya ay ang akin." At sa mga puso ng milyon-milyong Katoliko, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang salitang iyon ay hindi na salita lang. Ito ay naging panata. Panata na kahit hindi tayo maging kilala, pwede tayong maging tapat. Panata na hindi mo kailangang sumigaw para marinig ng Diyos. Panata na ang pagiging totoo, kahit walang titulo, ay sapat upang baguhin ang mundo. Sa panig ni Papa Len, patuloy ang pananahimik ng kanyang reforma. Hindi siya bumuwag ng mga tanggapan. Hindi siya nagbago ng mga patakaran sa isang iglap. Hindi siya naglabas ng bagong doktrina. Pero isang espiritual na reforma ang unti-unting lumalawak, hindi sa papel, kundi sa puso. At kung may simbolo ito, iisa ang pangalan.
Tagal. Hindi bilang tagapagmana ng trono. Hindi bilang arkitekto ng sistema. Kundi bilang paalala na sa dulo, ang simbahan ay hindi itinayo sa lakas ng estratehiya, kundi sa mga simpleng kaluluwang nagsabi ng "Yi". Sa huling bahagi ng taon, sa isang retreat para sa mga bagong ordinado, may kabataang pari ang lumapit sa kanya at tinanong, "Kardinal, paano po kung mapagod kami? Paano kung hindi na marinig ang dasal namin?" Tahimik si Tagal. Umupo sa tabi niya. Tumingin sa altar. At pagkatapos ng ilang minuto, marahang nagsalita. Ang Diyos ay hindi laging sumasagot sa sigaw. Minsan, siya ay sumasagot sa pagtahimik natin. Kaya kung mapagod ka, anak, manahimik ka lang muna. At sabihin mo ulit ang mo kahit paus na. Sa huling eksena ng taon, isang eksenang hindi kuha ng kahit sinong kamera. Sa isang simbahan sa Myanmar, si Tagal ay nakaupo mag-isa. Tahimik. Nakatitig sa altar. Wala siyang hawak na script. Wala siyang kausap. Wala ring seremonya. Ngunit dumarating ang mga tao. Isa-isa. Mag-anak. Kabataan. Matatanda. Hindi para makinig ng sermon. Hindi para kumuha ng selfie. Dumating sila para maupo rin. Para makinig. Hindi sa salita, kundi sa katahimikan. At habang sila'y nagsisidatingan, si Tagal ay ngumiti. Bahagyang ngiti. Payapa. Buo. Ang ngiti ng isang taong hindi kailangan ng titulo para maglingkod, hindi kailangan ng spotlight para magliwanag, hindi kailangan ng entablado para marinig. Isang taong tapat lang. Na ang tanging dalang sagot sa lahat ng tanong ng mundo ay, wala akong masyadong mayaalay. Pero mayroon akong at handa kong ibigay ito araw-araw. Hindi sa kasikatan. Hindi sa pagtatapos ng kabanata. Kundi sa pagsisimula ng mas malalim na pakikinig. At sa mga mata ng mga naroroon, sa mga lugar kung saan dumating ang kanyang presensya, may isang katotohanan na tahimik pero malakas na kumalat. Ang simbahan ay muling umuusbong, hindi mula sa taas, kundi mula sa loob. Isang simpleng iyo. Isang buong misyon. Isang mundo ay muntik ng makalimot. Isang pastol ay patuloy na sumasagot. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.